Mabigat ang pagbukas ng mga mata ni Cheong-su kasabay ng pagngiti ng rehas na bakal na sa loob ng 3 taon ay naging kanyang mundo. Ngunit sa kanyang paglaya, isang mas malawak na kulungan ang sumalubong sa kanya. Ang dating maingay at masiglang syudad ay isa na ngayong sementeryo ng mga gusali at pangarap. Usok at alikabok ang humahalik sa hangin at ang tanging maririnig ay ang panaghoy ng hanging dumadaan sa mga bitak ng sibilisasyon. Mula sa tuktok ng isang guhong istruktura, tinanaw niya ang lawak ng pagkawasak. Ang kanyang mukha na dati puno ng pag-asa ay nabahira ng matinding pagkabigla at lumbay. Ang mundong kanyang iniwan ay patay na at siya ay isang multo na naglalakad sa mga labi nito. Sa bawat hakbang sa basag na semento, isang alaala ang bumabalik. Dinala siya ng kanyang mga paa pabalik sa lugar na dati niyang tinawag na tahanan, ang kanilang dojo. Ngayon, abo na lamang at mga sunog na kahoy ang natitira. Habang hinahaplos niya ang nasunog na haligi, bumuhos ang mga imahe ng nakaraan. Ang tawa ng kanyang guro habang itinutuwid ang kanyang tindig. Ang palitan ng suntok at ngiti sa kanyang mga kapatid, sina Sujin at ang kanilang kuya. Ang pawis, dugo at samahan na humubog sa kanya. Sa gitna ng mga abo, sa ilalim ng isang natumbang estante, nakita niya ang isang pamilyar na baul. Sa loob nito, isang lumang sulatan ang naghihintay. Isang mapa na iginuhit ng kamay na pamilyar sa kanya. Isang lihim na hindi niya kailanman nalaman. Ang dan na tinuturo ng mapa ay mapanganib. Ang bagong mundo ay pinamumugaran ng mga taong mas mabangis pa sa mga hayop. Hindi nagtagal, hinarang siya ng isang grupo ng mga bandido, mga matang puno ng gutom at desperasyon. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabagal at hindi tiyak. Ang 3 taon na walang pagsasanay ay nag-iwan ng kalawang sa kanyang mga kalamnan at diwa. Nagawa niyang makatakas, sugatan at hapo. Sa di kalayuan, sa tuktok ng isang burol, natanaw niya ang isang anino. Isang figurang nakatayo na may kakaibang aura ng kapangyarihan, ang misteryosong kaaway na tila nagmamasid sa buong lupain. Ang presensya nito ay nagdulot ng kilabot sa kanyang puso. Dinala siya ng mapa sa likod ng isang malakas na talon kung saan may isang lihim na kuweba na nakatago mula sa paningin ng mundo. Ang tunog ng tubig ay parang musika sa kanyang pagod na pandinig. Sa loob, sa malamlam na liwanag ng sulo, natagpuan niya ang isang pamilyar na mukha. Sojin, bulong niya. Ang kanyang kapatid ay naroon, sugatan at mahina, ngunit buhay. Sa kanilang muling pagkikita, ikinuwento ni Sojin ang lahat. Ang biglaang pag-atake, ang pagbagsak ng kaharian, at ang pagkawala ng kanilang kuya sa kamay ng misteryosong kaaway. Ito lang ang naiwan sa kanya, sabi ni Sojin, habang inaabot ang isang piraso ng damit ng kanilang kuya. Bahid ng dugo, ngunit buo pa rin. Isang pagsabog ang yumanik sa kuweba at tumagsa ang mga tauhan ng kaaway. Mga mata nilang nagliliyab sa ilalim ng kanilang mga maskara. Walang pag-aalinlangan, tumayo si Cheong-su sa pagitan nila at ng kanyang kapatid. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang kilos. Ang bawat suntok ay may bigat, ang bawat sipa ay may layunin. Ang kalawang ay unti-unting natatanggal, pinalitan ng apoy ng paghihiganti at pagprotekta. Ang pagmamahal sa kapatid ang naging panday sa kanyang nanghina ng kakayahan. Matapos may taboy ang mga kalaban, tumayo siya sa bukana ng kuweba. Hawak ang piraso ng damit ng kanyang kuya, ang kanyang mga mata ay determinadong nakatuon sa abot tanaw sa direksyon kung saan niya huling nakita ang misteryosong kaaway. Ang dating bilanggo ay malaya na, hindi lang mula sa selda, kundi mula sa kawalan ng pag-asa. Mayroon na siyang bagong layunin,